Hello again, welcome to my channel, Life's Journey After 50. And salamat uli sa aking mga subscribers and viewers at yung mga hindi pa nagsasubscribe. Please do subscribe to my channel and it's a great help for me yung inyong subscription at mga views. Okay. Ngayon, my topic is all about the discrimination of the transgender woman. I know, alam ko na napanood nyo na to because it's been viral. And I just saw this, I think, yesterday. So, sabi ko, why not make a video or blog about this discrimination ng transgender woman, because the other video that I have is in the discrimination naman ng PWD sa BIR office. If you watch my other video, please continue watching about the details of this discrimination of a transgender woman. And it happened in a big mall in Quezon City also. And hindi niya ini-expect na sa city na ito siya ma-discriminate, na kung saan ay talagang strictly enforce nila yung inequality ng gender in this city. Okay, please continue watching. What really happened, or ano ba ang nangyari sa issue na yon, yung transgender discrimination. This transgender woman, she went to the mall in Farmers Plaza. It's located in Cubao, Quezon City. And siguro pasyal-pasyal, shop-shop. So dumating yung point na kailangan niyang pumunta sa restroom dahil alam niyo na, kailangan niyang mag-urinate or umihit. And that time, nakasuot siya ng damit ng pambabae. Siyempre, dahil sa technology, babaeng dating niya, sexy, ganun. So, pumasok nga siya doon sa loob ng CR ng pambabae. So, hindi niya nga in-expect yung susunod na mangyayari. So, usual na scenario sa mga restroom or comfort room, sa mga mall, sinihan, or mga public places, merong naka-duty na janitress, yung nagme-maintain ng cleanliness ng mga restroom. Pagpasok niya doon, so siguro na-identify naman itong janitress na hindi siya talaga babae.
So, parang, ang nangyari, hindi niya allowed o ayaw niyang papasukin doon yung transgender woman na si Custodio para gawin yung kanyang dapat gawin, yung necessity na umihi siya. At doon nag-umpisa na nga yung kanilang palitan ng mga salita. So, ang ano lang doon is talagang nakunan o nag-live stream that time yung si transgender woman na si Custodio. So, nakunan talaga ng video at na-share at nakita ng kanyang mga friends na nagwa-watch ng kanyang live stream ang mga pangyayari. So, yung janitress, talagang ano siya, sa video kung napanood nyo or mapapanood nyo ay nagsalita siya ng hindi dapat na mga salita sa transgender woman. So, in short, nagkaroon siya ng disrespect o hindi niya naman nairespeto kahit paano yung transgender woman. So, doon sila nagkaroon ng argument kasi kinukuha niya ng video and then ang term is kinalitkad or dinala siya ng janitress nito with the help ng mga ibang personnel doon sa office na yon ng security office ng mall na yon. So, ang ano lang doon, ang concern nung na transgender is bakit siya discriminate? Kasi nga, allowed naman sa Quezon City yung transgender na gumamit ng restroom ng babae. Ang point naman ng janitress doon is, bakit nga, or ng mga sa personal doon, or yung sa security, bakit nga siya naka-video. Okay? Hindi ko naman, sinama sa aking video yung mga actual na footage kasi ayaw ko na baka magkaroon ko ng problema sa aking channel. So, parang kinukwento ko na lang sa inyo. Tapos nun, dinala siya sa pinawasasan siya, dinala siya sa presinto, nagkaroon ng mga question, ganyan, palitan ng mga salita, and then na-detain naman siya ng kung ilang oras din sa kulungan. Pero, in the end, nag-ask naman ng apology yung janitress, but not in public. Kasi nga yung niya, paging hindi niya pagkakaroon ng respect. Kasi lahat naman ng tao, dapat naman talagang respeto natin. Pero hindi natin masisi, baka naman that time nga, may problema din yung janitress, or talagang sumusunod lang siya sa mga sinabi sa kanila na dapat gawin sa loob ng CR na yun. Yung galing sa management, kumbaga, ng mall na yun. Yung instruction sa kanila. So, tapos, ito namang mall ay, I think, nag-ano na rin ng dispensa for the thing that happened. So, ang dyan is, sa janitress nga, dahil, siyempre, natin alam kung may problema. So, dapat naman, kasi kung makita niyo yung footage or yung video talaga, hindi talaga maganda yung kanyang mga binitawang salita. So, hindi natin masisisi na si transgender woman ay magalit. Kasi nga, hindi lang pag-discriminate, kundi yung mga salitang binitawan para sa kanya. I just hope na you will like this video and please watch until the end. Though wala akong mga actual footage ng mga video na yon, alam niyo na, I don't want to have a violation kasi hindi ako kanong pa sa mga copyright. Okay, thank you very much.